Pinagsusuntok, sinabunutan, at pinagmumura ng isang lalaki ang isang babae sa loob mismo ng kanilang inuupahang bahay sa Rizal. Sinubukan pang suyuin ng babae ang lalaki matapos manakit. Pero ang lalaki nagawa pang pagbantaan ang babae. Ako, kung napuno sa'yo, lalaro ako. Natigigil, makatapang ng... Maya-maya pa, muli na namang sinaktan ang babae. Ang babae wala nang nagawa kundi maiyak at mamilipit na lang sa sakit. Nananabunot na po siya. Pagkahawak niya po sa ulo, sinusuntok niya po yung mga pasa ko po dito sa may bandang likod po. Sinuntok ba yun? Sinipa niya? Sinipa niya po, tapos po pag tinutulak niya po kasi ako, syempre hindi na po ako makatayo. Syempre po, papasok po ako sa trabaho, may pangas po yung mukha ko, may dugo po. Paano makakatakas ang biktima sa kamay ng mapang-abusong lalaki? Ano yung pinakamalalang ginawa niya? Yung hindi na po ako makalakad. Yung second po is yung meron na po akong pasa dito. Sobrang nag-color violet po talaga yung dito po. Natigil, ha? Natigil? Mga kalmot sa leeg, putok na labi at halos hindi na maimulat ang dalawang mata ang sinapit naman ng isang dalaga sa San Miguel, Bulacan. Ang babae, pinilit daw manlaban matapos pagtangka ang gahasain ng isang lalaki. Mahuli po talaga siya, ma'am. Ma'am, di ko naman po kasi deserve yung ganito eh. Hindi po dapat kulong lang, ma'am, yung ginawa niya eh. Nung makita ko siya na ganong lupepay ang katawan niya, inalalayan ko siya. Sabi ko sa kanya, huwag ka matakot. Sabi ko, tutulungan kita. Eh, buti yung bata, sumama naman sa akin. Sa datos ng pamahalaan, papataas ang mga kaso ng pang-aabuso laban sa mga kababaihan. Sapat nga ba ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga biktima at para mapanagot ang mga taong sangkot dito? So as a victim, anong pakiramdam mo nung pinagpapasapasahan ka na, biktima ka na nga na magsusumbong? Nagagalit po ako actually. Nung time Na po yun. Na parang napoprostrate na po ako kasi parang nawawala na po ako ng pag-asa. Sa cellphone video ito nakuha noong April 25, 2024. Makikita ang mga sugat sa mukha, putok na labi at bugbog saradong mga mata ng biktimang itatago namin sa pangalang Rona, 19 na taong gulang, habang humihingi ng tulong. Nahanap ng reporter's notebook ang babae sa video. Kwento ni Rona, pasado 10:00 ng gabi nang lumabas siya ng bahay para bumili ng pagkain sa tindahan. Madalas po pagkagabi, bumibili po talaga ako. Wala naman po ano doon. Pero habang naglalakad papuntang tindahan, isang lalaki raw ang bigla na lang lumapit sa kanya. Yung pulang-pula po yung mata niya, talagang galit. Para po siyang galit na gustong-gusto po niyang manakit po talaga. Ang sabi niya lang po is may itatanong siya. Ilang sandali pa, bigla raw naglabas ng dahon ng lalaki at ipinaamoy ito sa kanya. Dito na raw siya nagsimulang manghina at mawalan ng malay. Sa pahintulot ni Rona at ng kanyang mga magulang, muli naming binalikan ang lugar kung saan siya dinala. Kwento niya, mula Barangay Tigpala, San Miguel, Bulacan, sapilitan siyang inangkas sa motorsiklo ng suspect at saka dinala sa Barangay San Juan, San Miguel, Bulacan. Ayun. Yung mga may ano na po yun. May mga mangga po na yun. Kasi dito ako dire-diretso mo ko tumatakbo. Ayun pa yung pinagbubugan sa akin. Nang makarating sila sa isang masukal na lugar, dito na raw siya binugbog at sinakal ng lalaki. Sinubukan rin daw siyang gahasain ng suspect. Doon po sa may parang nakatanim po doon. Doon niya po ako dinala. Tapos nung ano po, dire-diretso po ako tumatakbo. May ilaw pa po ako nakikita, ma'am, na baka po gising pa po yung mga tao. Tapos open pa po kasi yung door na baka po, naman po, may tutulong po sa akin. Sa kabila ng panghihina ni Rona, pinilit niyang sumigaw at humingi ng tulong.
Mabuti na lang daw at narinig ng residenteng si Ray ang paghingi ng tulong ni Rona. Nagising ako, mayroong humihiyaw, humihingi ng tulong. Kala ko pamangkin ko yung nangihingi ng tulong. Nang matuntun niya ang pinagmulan ng sigaw, dito na niya nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Nung makita ko siya na ganong lupay-pay ang katawan niya, inalalayan ko siya. Sabi ko sa kanya, huwag ka matakot. Sabi ko, tutulungan kita. Buti yung bata, sumama naman sa akin. Nakita pa raw ni Ray ang lalaking bumugbog at nagtangkang gumahasa kay Rona, pero mabilis daw nakatakas ang suspect. Parang may nakita akong tao, umatras na siya. Umatras na siya sa gabi na yun. Ngayon, nung nakuha ko siya rito, ang ginawa ko, dinala ko siya ron. Agad na inireport ni Ray sa barangay ang insidente. Kasi po ito mami madilim at ito po ay gitnang bukid. Hindi po namin alam kung nandun pa po yung suspect. Ay hinanap po namin ma'am, pinaslatayin po namin. Talaga po ma'am namin hindi na nakita yung suspect. Nakarating na rin sa pamilya ni Rona ang nangyari sa kanya. Nung nakita ko yung mukha niya na basag na, akala ko, unang na aksidente. Pero nung sabi niya, sunduin mo ko, may lalaking papatay sa akin. Kaya doon ako nag-hysterical na, nasaan ka? Sa patuloy na pag-iikot at pag-imbestiga ng mga tauhan ng barangay sa crime scene, nakita nila ang naiwang motorsiklo ng suspect. Kinumpirma rin ni Rona na ito ang motorsiklong ginamit ng suspect nang dalhin siya sa crime scene. Naiwan po ma'am niya yung motor. Yung motor po, kung ano yung pamasada po kasi yun, may body number po. Ang alam po namin toda ng pinambaran. Sinubukan din nilang hanapin ang mga posibleng dinaanan ng suspect sa mga closed-circuit television o CCTV na nakakabit sa mga kalsada. Ito po ma'am kasi yung namin ito. Dito lang po ito ma'am, sa barangay po namin dito, sa sentro. Yung pinangyarihan po kasi ma'am namin, nila, magsaysay po yun. Magkaiba po kasi yung... Pero sa kasamaang palad, Kasi po yung pinangyarihan, homeowners po kasi doon. Kaya po ma'am hindi pinapasok ng barangay. Sa area po na pinangyarihan, wala po akong masasabi may CCTV. ang pamilya ni Rona agad ding tumungo sa police station para magpa-blotter. Sinimula ng San Miguel Municipal Police ang kanilang investigasyon. Itinuring na person of interest ang pangalan ng lalaking nakita sa inabandonang motorsiklo. Itatago namin siya sa pangalang Raymart. Natukoy ng mga pulis ang bahay niya pero hindi na rin siya nakita rito. Pinuntahan din daw po yung bahay ng suspect, pero wala na po. Yung pong kasing pamilya, nakakuha na po na ng pangalan ng suspect. Kaya po ma'am, nilagay na rin po namin sa report. Yung pangalan ng suspect, sabi namin, yan pang-pulis na, gawa nyo na ng kaso. March 30, 2024, formal nang nagsampa ng patong-patong na kasong frustrated rape at frustrated homicide ang pamilya ni Rona laban sa suspect. Patuloy siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Dahil hindi pa nahuhuli ang suspect, hindi pa rin nawawala ang takot ni Rona. Gustong-gusto po niya yung malaman talaga kung sino po yun. Tapos gustong-gusto po niya mahuli po talaga yung baka daw po kasi balikan ako or alam niyo po yung gano'n. Ramdam pa rin daw niya ang banta sa kanyang seguridad. Hindi ko po ini-imagine na kung makikita ko po siya. Talagang hindi ko po kakayanin na makita ko po siya na parang mamamatay kapag nakita mo siya gano'n. Mababalik yung mga ginagawa niya sa akin. Ayon sa barangay, patuloy ang gagawin nilang pagbabantay para mahanap ang suspect at maprotektahan ang biktimang si Rona. Sa gabi po, nirurubingan namin yung pinangyarihan. Nagbabaka sakali kami, nandun yung suspect. Para makatulong kami sa pamilya, makatulong kami sa kapulisan. Kung paano madadakip yung suspect ng agaran. Dahil ma'am, hindi po biro yung ginawa niya. Sabi po ng bata, halos patay siya. Nitong July 12, 2024, nakuna ng video ang walang awang pananadyak Tigil, ha? Tigil? at pananabunot ng isang lalaki sa isang babae. Sinubukan pang yakapin ng babae ang nananakit sa kanya, pero nagpatuloy sa pananakit ang lalaki. Pinagbantaan pa niya ang babae matapos saktan. Pumasok ka na nga. Umayos ka dito. Ako, napuno sa'yo.
Naglalaro ako. Masok ko na nga doon. Ang babaeng sinasaktan sa video, ang 21 taong gulang na si Ella, hindi niya tunay na pangalan. At ang lalaking nananakit sa kanya, ang kanya raw dating live-in partner na itatago namin sa pangalang Val. Ilang linggo matapos ang insidente, ikinuwento ni Ella sa reporter's notebook ang pang-aabusong naranasan niya sa kamay ng dating kinakasama. Alam ko po kasi nasasaktan niya po ako that day. So Oh my parang, gosh, yes, inon mo? inon po. Ano sa video? Tigil ha? Tigil? Bakit mo siya nilalapitan pa? Para po, pakalmahin po. Kaso hindi po niya. Para pakalmahin. Ganun po ang ginagawa niya sa akin. Sa ulo po. Tsaka dito sa likod. likod po. Tapos kasabay ng repeated na mga mura, no? Yes po. Parang physical and abuse po. Ginagawa niya po sa akin. Ako, kung napulo sa'yo. Naglalaro ako. Masok ko na nga doon. April 2023 na makilala ni Ella si Val sa BPO company na dati nilang pinagtatrabahuhan. Pero nang mawala ng trabaho ang dating kinakasama noong December 2023, dito na raw unti-unting nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Val. Nawalan po siya ng trabaho noong December 2023 din po. So ako po nagpatuloy po ako sa work ko doon. Tapos siya po nawalan po siya ng trabaho. So parang na-depress po siya. So nung sinabi mong lumala, nag-umpisa sa tadyak, ano yung susunod na niyang ginawa? Ano sa video? Yung nabunot na po siya. Tapos yung pagsabunot niya po, nahawakan niya po yung ulo ko. Yung dito ko po. Tapos po, pagkahawak niya po sa ulo, sinusuntok niya po yung up. Tapos, siyempre po, papasok po ako sa trabaho, may bangas po yung mukha ko, may dugo po. Ang ginagawa ko po, nagpe-face mask na lang po ako. Kwento pa ni Ella, hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang sinaktan at pinagbantaan ni Val. At habang tumatagal, mas tumindi pa raw ang pananakit at pagiging bayolente ng lalaki. Simula sa tulak. Tulak po tapos hampas po ng malakas, ganyan po. Saan? Sa likod po. Habang nakahiga ka? Ganun po siya. Para mahulog ka sa kama? Opo. So, hinahampas niya po kasi tinatadyakan niya po. Alam niyo po yung parang pinupush niya po ako ng sobrang, sobrang lakas po ng pulis. Ganun po siya. Araw-araw kanyang sinasaktan? Opo, tapos po, kunwari po, nasaktan niya po ako, tapos parang na-realize niya na mali po siya. Magpo-sorry po siya, ganyan. May mga pagkakataon rin daw na akala ni Ella katapusan na niya. Ano yung pinakamalalang ginawa niya? Yung hindi na po ako makalakad. Yung second po is yung meron na po akong pasa dito. Sobrang nag-color violet po talaga yung dito. Hindi na rin niya mabilang ang mga tinamo niyang pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. May dugo po dito. Tapos parang may sugat na po syempre. Tapos yung mata ko po merong black eye. Yung mga pasa ko po dito sa may bandang likod ko. Sinuntok ba niya? Sinipa niya? Sinipa niya po. Tapos po pag tinutulak niya po kasi ako, syempre hindi na po ako makatayo. Pagkatulak niya po sa akin, tinatadyakan niya po ako ng ilang beses. Tapos po, sinusuntok na po. Tapos, di na po ako makatayo. Kaya po, meron ako laging pasa po dito sa may gilid ko po. Dahil daw sa takot na baka may gawing masama sa kanya ang kinakasama, hindi nagawang magsumbong ni Ella sa mga otoridad, maging sa kanyang pamilya. Alam niyo po yung parang nakakulong ka kasi hindi ko po kayang i-reach out yung parents ko nun kasi lagi niya po akong binabantayan sa lahat ng galaw ko. Yung pag-phone ko po, babantayan niyo, bakit kinakausap mo na naman mama mo? Gaganon po siya, kaya hindi po ako makapagsumbong. Hanggang nito lang July 12, muli na namang naulit ang pananakit sa kanya. Dito na raw niya naisipang kunan ng video ang muling pagmamalupit sa kanya. Ano sa video? Tigil ha? Tigil? Kinabukasan, July 13, dito na naglakas loob si Ella na magsumbong sa mga otoridad. Pero hindi raw naging madali ang paglapit niya sa mga otoridad. Nagpa-medical legal po, hindi po ako pinayaktan.
Tapos po, pumunta po ako sa police station 1. Wala rin. Wala rin po. So as a victim, anong pakiramdam mo nung pinagpapasapasahan ka na, biktima ka na nga na magsusumbong? Nagagalit po ako actually. Nung time Noong time na po yun. Parang napoprostrate na po ako kasi parang nawawala na po ako ng pag-asa. Nito lang nakaraang linggo, inilapit namin ang kaso ni Ella sa Philippine National Police Women and Children Protection o PNP-WCPC. Paliwanag nila, maaaring mapanagot ang police station na unang tumanggi raw sa kaso ni Ella. Meron tayong policy for failure to do yung kanilang mandato. At yun ay alam nila na ang pinakamataas dito is to malismis sila sa serbisyo. Once na merong reklamo laban sa kanila, meron kaming proseso. And meron kaming different disciplining bodies na pwedeng magbigay ng tamang nakuukol na parusa para sa kanila. Sinubukan din naming kunan ng pahayag ang dating kinakasama ni Ella na si Val, pero hindi niya sinasagot ang aming mga tawag at mensahe. Posibleng maharap si Val sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa datos ng Philippine National Police Women and Children Protection Center, tumataas ang bilang ng mga kaso ng violence against women and children. Mula 11,307 noong 2022, umakyat ito ng 13,213 noong 2023. Mula Enero hanggang Hulyo nga lamang nitong taon, umabot na sa mahigit 5,000 ang reklamong natanggap ng kanilang opisina. Ayon pa sa huling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority noong 2022, ang mga babaeng edad 30 to 39 ang pinaka-nakararanas ng physical and sexual abuse. Pero sa datos naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, bumaba ang mga kasong inilalapit sa kanilang ahensya. Mula sa 2,551 cases noong 2022, bumaba ito sa 1,205 cases noong 2023. Yung mga challenges po natin na nakikita namin sa pag-implement po natin ng strengthening barangay bawdes ay una yung ating mga resources po ng ating mga barangay. Alam naman po natin na may mga barangay, lalo na mga nakasituate sa ating mga urban areas, na wala talagang spasyo or space para sa mismong mga barangay office nila. Pero ano nga ba ang ginagawang aksyon ng mga otoridad para mas mapabilis ang pagresponde sa mga kaso ng pang-aabuso laban sa mga kababaihan? Kasama dito namin yung local government. Kasama namin dito yung different agencies of the government, DepEd, even ang barangays. We capacitate yung mga barangays natin when it comes to violence against women and children. Interagency ito, hindi lang ng police. At if in case may mangyari sa kanila, alam nila kung kanino sila tatakbo. Kung nasa desk ka ng Women and Children Protection, 24 hours duty, at yan kailangan na ikaw ay rumisponde sa lahat ng klase ng violation against women and children. Pananaw naman ng Center for Women Resources o CWR, mahalagang magsimula sa barangay level ang pagpapalakas ng Violation Against Women and Children o VAUC Desk para mas mapadali ang pagsumbong ng mga biktima. Dapat lahat ng barangay sa bansa ay mayroong Violence Against Women Desks na siyang tutugon dun sa mga report ng pang-aabuso sa kababaihan. Sa kasalukuyan, nasa 39,000 ang bilang ng mga VAUC desk sa buong bansa. Pero nagiging problema rin daw ang pagiging coterminus ng mga VAUC officer. Kapag napalitan na ulit yung mga officer ng barangay, papalitan din sila. Kaya hindi natutuloy yung pag-train sa kanila. No? Susunod. Dito may challenge kami rito kasi pagkatapos na makausap siya ng kanyang asawa o kanyang partner, umaatras yung ating biktima. Kung minsan nahihirapan kami na yung biktima ay magpatuloy pa dun sa kaso. Aminado naman ng Department of Interior and Local Government o DILG na hindi lahat ng barangay sa bansa ay may sapat na VAUC officer na kayang rumisponde sa hawak na VAUC cases. Isa nga po ito sa isa sa challenges po ng aming kagawaran. Alam naman po natin na appointive po kasi itong mga barangay bawdes officer natin at depende po sa prerogative po ng ating appointing authority
which is yung punong barangay, kung mare-retain sila o hindi. Nito lang July 2023, inilabas ng DILG ang Memorandum Circular Number 2023-104. Nakasaad dito ang panawagan ng ehensya sa mga provincial governor, city at municipal mayor ng paglalagay at pagpapalakas ng VAUSI desk sa bawat barangay na kanilang nasasakupan at paglalaan ng technical at financial assistance para masigurong maayos na matutugunan ang bawat kasong inilalapit ng mga biktima. Kinakailangan ding bukas ang mga ito 24 oras. Samantala, si Ella nagdesisyon ng iatras ang planong pagsasampa ng reklamo laban sa dating kinakasamang si Val. Dito may challenge kami rito kasi pagkatapos na makausap siya ng kanyang asawa o kanyang partner, umaatras yung ating biktima. Kung minsan nahihirapan kami na yung biktima ay magpatuloy pa dun sa kaso ng 9262. Pero paglilinaw ng PNP WCPC, sakaling makompleto ang mga ebidensya ng pang-aabuso at mapatunayang nagkasala ang sospek na umaabuso, Depende sa kaso. Pwedeng pulis tumayo bilang isang complainant. sa patuloy na pagtaas ng kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan, patunay daw na hindi sapat ang ginagawa ng pamahalaan para maprotektahan ang kanilang karapatan. Ilang programa at pulisiya na rin ang ipinatupad. Pero dahil sa kakulangan ng taong tutugon sa mga ganitong kaso, may mga tulad ni Ella na hirap makapagsumbong at tulad ni Rona na hindi pa rin makakuha ng hustisya. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.